Guys, thank you sa mananood guys. Bukas ulit. Bye guys. Good night guys. Good night. Bukas ulit guys. Uy. Nadadapa pa. Uy. Guys, lang. Live na ako guys. Live na ako. Sorry. Live na ako guys. Isa pa sa TikTok. Bye guys! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong sinabi ni Fabian na core nga ng TLID na di umano ang gusto niya nang makalaban ay itong kupunan ng RRQ Hoshi at hindi na nga itong kupunan ng Onyx PH. Fabian, takot na nga bang kalaban itong si King Kong? Kaya mas gugustuhin na lang kalaban itong si Sutsujin na trauma na ng tuluyan. R7, sinabing King of Assassin itong si Albert. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong sinabi ni Fabian patungkol nga yan dito kay King Kong na di umano ang gusto niya nang makalaban dito nga yan sa ESL ay hindi na nga itong si King Kong kundi ito na nga si Sutsujin na core nga ng RRQ Hoshi. Gusto na nga makalaban ni Fabian itong RRQ at ayon pa nga dito kay Fabian ay napakalakas daw kasi nitong kupunan ng RRQ Hoshi. Tila'y may nalilimutan ngang kupunan itong si Fabian para dito sa ESL kapatid na kung saan alam naman natin nung nakaraan ay naging mainit nga itong si Fabian dito nga kay King Kong. Yung ultimo kung ano-ano nga ang kanyang sinasabi dito nga kay King Kong kapatid. Pero bandang dulo, ayun, tinalo lang siya ni King Kong hindi lamang isang beses kundi 3 beses dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, itong si Fabian ay tilay na trauma na talaga sa paghahamon dito nga sa Onyx PH na kung saan nalimutan na nga ata ni Fabian na may Onyx PH pa na dapat niyang mas makatapat. Nang sa gayon ay tuluyan nga silang makabawi sa ating pambato dahil sa unang yugto pa lang ng M6 kapatid talo na kaagad itong TLID. Mang malala pa nga niyan, inilaglag pa nga ng Onyx PH ang TLID dito nga sa upper bracket finals. Kaya nga 'di ba sa unang pagkakataon kapatid, tayo ay nakapagkampiyon din dito nga sa upper bracket dahil simula nga M2, M3, M4, M5 ay puro lower bracket nga nang galing ang ating mga pambato hanggang nakuha nga natin yung pinakakampyonato natin. Pero itong Onyx PH, pinatunayan nila kapatid na kahit upper bracket ay kayang-kaya nga nila masungkit ang kampyonato. For the first time dito nga sa M series kapatid na tayo ay nagkampyon galing sa upper bracket. Kaya naman history mo talagang maituturing itong ginawa ng Onyx PH dito nga sa kampyonato nila sa M6. Bukod nga dyan kapatid, mabalik nga tayo dito kay Fabian at King Kong na kung saan panay nga trastuka ng dalawang yan bago nga ang kanilang pagtatapat dito nga sa M6 kapatid. Pero syempre ang nauna ngang nantatrash talk o nanliliit nga dito sa Onyx PH ay ito nga si Fabian. Kaya naman nang dahil nga dyan, pinakitaan ng ating mga pambato itong mga nagmamayabang na TLID dito nga sa M6
Kaya nga tuwing natatalo itong TLID kapatid sa kamay ng Onyx PH, itong si Brusco, hindi niya maiwasan ang itont nga itong TLID dahil ayon mismo kay Kelra kapatid ay di umano tinatrash talk nga sila ng TLID tuwing natatalo nga sila dito sa kanilang scream. Sa madaling salita kapatid, yan na nga yung pinaka nagiging pagbawi talaga nitong ang Onyx PH nang makalaban nga nila itong TLID. Kaya ngayon nga kapatid, ayaw na nga talaga kalaban ni Fabian ang Onyx PH. Mas mamarapatin niya na lang makalaban ang RRQ Hoshi kapatid dahil naiisip siguro ni Fabian na mas may chance pa nga sila na manalo kapag RRQ nga ang kanilang kalaban dahil minsan na nga nilang pinataob ang RRQ Hoshi. Dito yan mismo sa Grand Finals ng MPL PH Season 14. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, itong RRQ ay kayang-kaya nila. Pero ang Onyx PH, sinukuan na lang yan ni Fabian kaya ayaw niya na nga yung makalaban dito nga sa ESL. Pero wala rin namang magagawa itong si Fabian kapatid. Sa ayaw at sa gusto niya, posible na magtapat ulit itong Onyx PH at TLID. At syempre sa ika-4 na pagkakataon nga kapatid na ating makakalaban ng TLID, abay hindi na nga yan mananalo sa atin. Yan talaga yung pinaka nagiging sakit kasi ng mga Indo players kapatid, yung nauna nga ang kanilang trash talk. Kaya nga yung ibang mga koponen dito sa Indonesia ayaw nga nila trash talkin o itont ang mga team PH dahil alam naman natin kapatid na kapag ginaganyan nga tayo ay mas lalo tayong ginaganahan. Kaya naman nang dahil nga dyan, isang pagkakamali talaga itong ang ginawa ni Fabian nung nakaraan nang trash talkin niya nga itong si King Kong. Kaya naman nang dahil nga dyan, pinakitaan nga ni King Kong itong si Fabian ng mga malulupit na galawan. Kaya abangan na lamang natin kapatid ang mga susunod na yugto dito nga sa ESL dahil posible na magtapat talaga itong TLID at Onyx PH. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon din ay usap-usapan nga itong sinabi ni R7 patungkol nga yan dito nga kay Albert na jungler ngayon ng EVOS Holy. Ayon nga kay R7 kapatid na dating EXP laner ng RRQ Hoshi, dapat daw pasukin ni Albert itong MPL lineup ng EVOS dahil napakalakas nga nito. Sa madaling salita, tinawag nga ni R7 na King of Assassin itong ang si Albert dito nga sa MLBB. King of Assassin pero wala pang napapatunayan dito nga sa international tournament ng Mobile Legends. Minsan na ring ipinangtapat itong si Albert sa mga pambato natin kapatid na malalakas nga dito sa Assassin pero hindi nga umubra itong si Albert. Sa madaling salita, yung sinasabi nga ni R7 kapatid na King of Assassin itong si Albert, abay hindi yan totoo dahil una nga sa lahat kapatid, sobrang dami ng magagaling sa paggamit ng Assassin. Isang halimbawa na lamang, itong ang si Kyrie ng Onyx Indonesia. Hindi ba't kapag Assassin meta, napakalupit nga nitong ni Kyrie? E de sana, noong ibinalik nga ni Munton itong Assassin meta nung nakaraan, itong si Albert ang madalas ipasok ng Fnatic Onyx Indonesia. Pero still, si Kyrie pa rin talaga yung pinagkakatiwalaan ng Onyx ID. Kaya nga 'di ba lumipat itong si Albert ng ibang koponan ngayon dahil sana naman sana ni Albert na ibabangko siya para sa susunod na season. Lalo na't itong si Albert nga kapatid ay ibinangko lamang nung nakaraan. At itong ang si Kyrie kapatid ay nag-stay sa Onyx Indo. Dahilan kung bakit wala nang pag-asa ito ngang si Albert na mapasama dito nga sa main 5 ng Onyx Indo. Kaya naman napilitan na lamang itong si Albert na tuluyan ng iwan ang Onyx ID. Sa ngayon, sobrang ganda at sobrang lupit nga ng ipinapakita ni Albert dito nga sa EVOS Holy. Sa katunayan pa nga niyan kapatid, nakapasok nga itong EVOS Holy na
Kupunan nga ni Albert ngayon dito nga sa pinakahuling yugto ng ESL. Ganyan nga kalakas itong Evos Holy, lalo na't nandito nga itong si Albert. Gayon pa man kapatid, mas mainam na lumipat talaga itong si Albert ng ibang kupunan dahil wala talaga siyang pag-asa na makapasok dito sa main 5 para sa susunod na season. Sayang yung talento nga nitong ni Albert kapatid. Minsan na rin naman tayong pinahirapan ni Albert dito nga sa World Tournament ng MLBB noon. Pero syempre alam naman natin kapatid na ang galawan nga ng mga Pinoy ay napaka-solid. Kaya nagiging mailap nga kay Albert ang mga kampyonato dito nga sa international stage dahil palagi na lamang hinahadlangan si Albert para makakuha ng kampyonato sa international, lalo na't kapag Pinoy nga ang kanilang mga kalaban. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.